Okay, G-Loan update na naman tayo, which is, guys, alam niyo ba na si G-Loan po ngayon, ang biggest update niya talaga, hindi ko alam kung ako na yung nahuli ha, nagpapautang pala siya na ng up to 150,000 pesos. Grabe no, up to 125,000 kasi before. So, inangat niya na guys. Dahilan nga, kaya pala panay increase po si G-Loan ngayon. Na-check niyo na ba yung account niyo? Ano niyo yan guys? Kung makikita niyo dito, diba? 75,000 pesos yung offer niya sa akin. At payable siya from 1 month up to 24 months. Oh, wow. Diba guys? May pinaka-early na talaga siya ng 1 month ngayon. So anyways, before I start na, disclaimer lang tayo ha. This video is not sponsored by G-Loan or by GCash or by Fuse Financing po. Kasi ito pong si G-Loan ay under po kay Fuse Financing po na formerly Fuse Lending. So guys, huwag tayong malilito dun ha. Anyways, ano nga ba si G-Loan? Si G-Loan po ay isa po siyang pa-cash loan feature po ni GCash. Isa po siyang GCash loan products po that we can withdraw good as cash po talaga. So, alam naman natin na meron siyang kapatid na mga pautang, which is itong si G-Gives at saka si G-Credit. Pero this time po, na magfo-focus tayo kay G-Loan lang po kasi ito talaga yung pinaka-pag-uusapan talaga natin dito. So, one more question. Ano ba yung pinaka-effective talaga para ma-interesan tayo ng offer dito kay G-Loan? So, guys ha, yung i-share ko sa inyo is based on my experience lang kung bakit natin na-reach ito 75,000 pesos without depending my G-score po kasi parang hindi na talaga reliable po yung G-score ngayon, no? To be honest lang, based sa experience ko. Kasi ang sinasabi po ni GCash is depende daw sa G-score, pero hindi talaga. Kasi may mga mabababang G-score, pero napakataas ng offer. May mga matataas na G-score, pero bagsak ang offer. Well, ang nakikita kong katotohanan dito para tumaas ng tumaas or mabigyan tayo ng loan opportunity dito sa G-Loan, we just need to keep using GCash app po talaga. Like GCash services, features such as pay bills, buy loan, cash in, send money, G-Ensure, G-Invest, G-Save. So, yung mga ganyang feature po sa GCash po is talagang yun pa din po talaga yung working po. Kasi guys, based sa experience ko, no, lahat ng nabanggit ko kanina, yun lang po yung ginagawa ko. Kaya po, wala rin namang mintes yung aking increase po dito sa G-Loan. And then nga po, currently po, malinis na meron tayong offer na 75,000 pesos because of my frequent use of GCash account, services, features po. So, yun pa din po talaga yung pinaka-effective po natin gawin para ma-offeran tayo ng mga ganitong kataas na loan offer. So, honestly nga, yes, hindi na ako nakadepende sa G-score ngayon. Kasi hindi na po talaga siya reliable for me ha. Almost 3 years na akong naglo-loan dito kay G-Loan. Pero yun, nakita ko nga yung ganong trend niya. Hindi na reliable. Hindi katulad ng mga kauna-unahang pumuputok itong si G-Loan. So, dati, grabe, ang bilis lang tumaas. Ngayon, hindi na siya reliable. Just to be honest lang talaga. Now, this time guys, we'll talk about my offer which is 75,000 pesos. Bibigyan ko lang kayo ng idea dito ha. Kasi alam nyo ba, may na-discover ako dito kay G-Loan na okay sana yung interest rate niya. Pero, alam nyo ba na possible aabot siya ng up to 50% interest rate for the whole loan offer? So, aalamin natin yan sa video na ito. So, sabi ko nga sa inyo na offeran po tayo ng 75,000 at again, borrow no. Grabe no, 75,000 pesos. Napakalaki na po nito. Lalo kapag nagbi-business tayo or pang-capital, pang-puhunan, napakalaking bagay. So, itong loan offer po sa akin is payable po siya from 1 month up to 24 months and then meron siyang interest rate, average per month po na 1.99% per month ito ha. So, anyways, meron pa rin po siyang processing fee na kinukuha na 3% po per transaction po ito. Hindi to per month ha, per transaction po. Well guys, kung isasagad po natin, utangin itong 75,000 pesos. So, wala tayong ibang choice na installment dito. Sila magde-decide kasi. Ang bad thing lang kasi kay G-Loan, no, sila yung magde-decide ng installment term po natin. Like this one, sa 75,000 pesos, wala tayong ibang choice kundi ang i-avail natin na installment term is 24 months to pay. Walang 6 months to pay, walang 3 months to pay. Bakit kamo ganito? Simple lang naman. So, syempre, kailangan nilang kumita. Business po kasi itong loan, di ba? So, yan, kailangan nilang kumita ng mas malaki. Though, sinasabi niya dito na 1.99% monthly lang daw po ang kanyang interest rate. Pero, guys, kung 24 months to pay or 2 years to pay, no, sa 1.99% monthly, aabot po siya ng 47.76% for the whole loan amount. Though, 2 years to pay naman siya, no? Pero aabot po talaga siya ng almost 50% po yung interest rates po niya. So, yun po yung katotohanan dito. So, ito nga
yung sinasabi ko sa inyo, G-Loan is a business po, no? So, hindi sila papayag na hindi po sila kukota din sa atin. Though, binigyan tayo ng long installment term, pero syempre hindi sila papayag na hindi ganong kalaki ang makukuha nila sa atin. Kasi sinasabi ko sa inyo, guys, no? Maganda lang kasi itong mga ito kung tayo ay negosyante or businessman na pwede nating ipaikutin yung pera, no? Para kahit paano, hindi natin masyadong ramdam. Well, anyways, isa din sa downside is yung kanyang processing fee sa ganito kataas na loan amount. Like 75,000 and then meron siyang processing fee na 3%. 2,250. Mataas, diba? So, mataas talaga, guys. Pero sabi ko nga sa inyo, this is legit naman. This is quite better than any other loan apps pa din. Anyways, no, for you to have an idea din, sa 50,000 pesos naman, 24 months to pay pa din po siya. Nung binaba ko ng 30,000 pesos yung aking ilo-loan, kunwari po dito, no, so meron na tayong dalawang choice ng installment term. So, bumaba siya into 12 months and meron pa rin po tayong choice up to 24 months to pay. Kapag ganito po, no, I suggest po, piliin nyo po itong 12 months to pay kasi wala namang nagbago sa interest. 1.99% interest rate pa din po siya kahit po 12 months to pay. Well, for you to have an idea din, kung 20,000 pesos yung loan amount ko po dito, so meron na tayong 6 months to pay. O, diba? Medyo mababa na. So, kahit nagbago yung interest rate niya, 2.49% po, kahit paano hindi na tayo lugi sa part na to. Guys, kung napapansin nyo, every palit ko po ng loan amount, minsan nagbabago yung kanyang interest rate. Kapag the early, the installment term po, the higher din the interest rate. Well, babaan pa natin ha, for you to have an idea. Sa 10,000 pesos na loan offer naman, 3 months to pay po yung na-unlock po natin dito. Di ba, mas shorter period po, mas mabilis natin siyang mabayaran. At guys, look at the interest rate, 2.49% lang. So, sa 3 months to pay po, 7.47% po yung kanyang kabuuang interest. So, saan ka pa? 7% lang for 3 months to pay na ito ha. At ito pa, ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo kahit pa paano, the saving siya guys. Pero kahit pa paano, okay pa rin naman yung interest rate. Which is itong 1 month to pay po ni G-Loan. Kasi ang minimum amount to cash loan po dito sa G-Loan, kapag may offer po tayo na 75,000 pesos, is 5,000 pesos guys. Doon tayo magsisimula na makapangutang dito sa amount po na 5,000 pesos para ma-avail po natin yung 1 month to pay. At look at this one guys. Ang liit ng interest no for 1 month to pay, 2.49%. Di na eksisibang credit, diba? But guys, eto ha, 1 month to pay. So, alam nyo naman na si G-Loan, meron siyang standard na processing fee na 3% per transaction. So, sa 5,000 na loan amount ko, so it is considered as 1 transaction. Sa 5,000 pesos, no, meron tayong monthly interest po na 2.49%. But, i-add natin itong 3% na processing fee po, no, for 1 month din. 1 month to pay kasi na lang ito, diba? Sabi ko sa inyo, per transaction. So, napag-isip-isip ko, sabi ko, buti na lang may 1 month to pay, no? Pero pala, no, na-realize ko, lumalabas po na for 1 month to pay, 5.49% po ang pinaka-effective interest rate po natin dito sa G-Loan for 1 month to pay. So, advantage kasi 1 month to pay, mas mabilis nating mabayaran, mas madali nating ibalik yung pera. Pero, ang disadvantage nito, ang minimum amount to cash loan lang po natin sa 1 month is 5,000 pesos. And then, guys, no, medyo mas mataas na tuloy yung ating interest rates po dito. Effective interest rates, I mean. Kasi, i-add na natin itong interest rate plus processing fee na 1 transaction for 1 month to pay, which is, abot siya ng 5.49%. So, okay pa din naman, reasonable pa rin naman kasi 1 month to pay, 5% lang naman. Kaya nga lang naman, nalilimitahan tayo sa loan offer na 5,000 pesos lang. Yun lang kasi talaga ang eligible para ma-qualify tayo sa 1 month to pay. So, for me, ako yung papipiliin, doon na lang ako sa mga amount to loan na 3 months to pay, up to 6 months to pay, or up to 9 months to pay. So, doon na lang muna ako kasi ayoko nung sobrang haba ng loan terms talaga. So, that's it for the G-Loan offer po sa akin na 75,000, no? Kahit pa paano, nabigyan ko kayo ng idea na ganito pala kapag 75,000 pesos na or 50,000 pesos na yung ating ilo-loan dito or 30,000, 20,000, 10,000 at yung 1 month to pay po niya. Well, alam ko, napakadami pa nating concern regarding kay G-Loan. You can comment down below po yung mga experiences nyo naman po, no? Kasi iba-iba naman tayo ng experiences dito. So, I will help as long as I can po. Kung kaya ko siyang sagutin, sasagutin ko po kayo based sa experience ko. So, yun lamang po. Don't worry, lagi naman po ako mag-a-update sa lalo kapag may mga bago po dito sa pautang po ni GCash. Specifically, itong si G-Loan, i-update ko kayo time to time. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!